Dalawang boses, sabay. Tila walang katapusan. Ang iyak ng kambal ay parang dalawang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ng Hacienda del Solimlim at sa puso ni Kael Alpas. Nakasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, nakapikit. Ngunit ang tunog ay tumatagos sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi na ito simpleng ingay. Ito ang tunog ng kanyang kabiguan. Ito ang tunog ng bawat araw na wala, si Clara. Halos 6 na buwan na. 6 na buwan nang nababalot sa dilim at lumbay ang dating masayang tahanan. Maging ang mga hardin na dati puno ng buhay ay tila nalalanta. Nakikidalamhati sa pagkawala ng kanilang reyna. Sir Kyle? Isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Manang Belen, ang kanilang matapat na mayordoma, ay nakatayo sa di kalayuan. Baka sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Wala pa rin po ba, sir? Sinubukan na po namin lahat. Gatas, gamot na galing kay Dr. Dalia, musika. Ayaw po talaga. Hindi sumagot si Kael. Anong isasagot niya? Na lahat ng yaman niya ay wala ng halaga? Na ang pinakamagagaling na doktor sa bansa ay sumuko na? Na ang sarili niyang mga anak ay parang mga estranghero sa kanya? Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang dating matipunong lalaki ay anino na lamang ng kanyang sarili. Magulo ang buhok, may namumuong balbas, at ang mga mata niya'y malalim, walang buhay. Dumating na po pala yung bagong katulong galing probinsya, sabi ulit ni Manang Belen. Tila sinusubukang maghanap ng kahit anong sinag ng pag-asa. Baka sakali lang po. Umiling si Kael. Ilan na bang katulong ang dumating at umalis? Walang tumatagal. Lahat ay natatakot sa walang tigil na pag-iyak. Lahat ay naaawa sa trahedyang bumalot sa pamilya Alpas. Sa dulo ng pasilyo, isang anino ang lumapit. Si Dr. Dalia Valderrama, laging nasa tabi niya. Maganda, elegante, at laging nag-aalala. Siya ang matalik na kaibigan ni Clara. Siya ang sandalan ni Kael mula nang mawala ito. Kael, malambing ang boses ni Dalia, ipinatong ang kamay sa kanyang braso. Hayaan mo na, ako na ang susubok ulit. Baka kailangan lang nila ng isa pang dose ng pampakalma. Pero bago pa man makakilos si Dalia, isang payat na dalaga ang lumitaw mula sa likod ni Manang Belen. Nakayuko ito, suot ang isang simpleng bestida at halatang natatakot sa karangyaan ng bahay. Sir, Ma'am, nanginginig ang boses ng dalaga. Ako po si Sinag de Luna, ang bago pong tagapag-alaga. Tiningnan lang siya ni Kael mula ulo hanggang paa. Isa na namang dayuhan sa impyernong ito. Walang emosyon niyang sinabi, gawin mo ang gusto mo. Iyon lang ang kailangan ni Sinag. Dahan-dahan siyang pumasok sa nursery. Ang iyak ng kambal, sina Sol at Luna, ay lalong lumakas. Tila nararamdaman ang pagdating ng dayuhan. Napabuntong hininga si Kael, handa nang tumalikod at magkulong muli sa kanyang opisina. Ngunit may pumigil sa kanya. Isang himig. Hindi ito pamilyar. Hindi ito tulad ng mga klasikong kantang pampatulog na sinubukan nilang ipatugtog. Simple lang ito. Malumanay at puno ng kakaibang lungkot at pag-asa. Nagsimulang humina ang pag-iyak ni Sol. Sumunod ang kay Luna hanggang sa katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi narinig ni Kael sa loob ng 6 na buwan. Isang katahimikan na napakabigat, napakasarap at halos nakakabingi. Napilitan siyang gumalaw. Naglakad siya palapit sa pinto ng nursery. Ang puso niya'y biglang tumibok ng mabilis. Sa loob, nakita niya ang isang milagro. Ang kanyang 2 anak ay mahimbing na natutulog sa kanilang kuna. At sa gitna ng silid, nakaupo sa sahig si Sinag habang patuloy na inaawit ang kanyang uyayi sa napakahinang tinig. Paano? Halos pabulong na tanong ni Kael sa hangin. Nilingon niya si Dalia, umaasang makita ang parehong pagkamangha sa mukha nito. Nakangiti si Dalia, pero ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May ibang kislap doon, isang kislap ng matalas na interes
na para bang sinusuri niya ang isang bagong kalaban. Amazing! Sabi ni Dahlia. Ang boses ay perpektong nagpapanggap na masaya. Mukhang may dala siyang swerte, Kael. Pero hindi na nakikinig si Kael. Ang buong atensyon niya ay nakaisinag sa dalagang probinsyana na nagdala ng katahimikan sa kanyang magulong mundo. Maya-maya, matapos siguraduhing tulog na ang kambal, dahan-dahang lumabas si Sinag. Nang makita niya si Kael, agad siyang napayuko. Pasensya na po, sir. Oyayi po yun na turo pa ng lola ko sa amin. Hindi nakapagsalita si Kael. Tumangulang siya. 1 kilos na naglalaman ng pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin. Habang naglalakad si Sinag palayo para simulan ang iba pa niyang gawain, naiwan si Kael at Dahlia sa pasilyo. Ang katahimikan ay nanatili. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam si Kael ng isang maliit, napakaliit na hibla ng pag-asa. Samantala, sa may hardin, habang nagpupunas ng mga paso si Sinag, narinig niya ang boses ni Dr. Dahlia. Nasa may terrace ito, may kausap sa kanyang cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng pananalita nito ay iba. Matigas at walang bahid ng lambing na ipinapakita nito kay Kael. Hindi pwedeng maging hadlang ang kahit sino. Mariing sabi ni Dahlia sa kabilang linya. Ako ang bahala sa kanya. Biglang nanindig ang balahibo ni Sinag. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Ngunit sa isang iglap, ang payapang Hacienda del Solimlim ay biglang napuno ng isang nakatagong panganib. Ngiti. Iyon ang sandata ni Dahlia Valderrama. Isang ngiting kayang magtago ng lahat, inggit, galit at isang planong kasing dilim ng gabi. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw niya si Sinag na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang simple, payapang kilos ng dalaga ay parang langis na ibinuhos sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Isang probinsyana, isang hamak na katulong, ngunit sa isang iglap, nagawa nito ang hindi niya nagawa sa loob ng 6 na buwan. Ang patahimikin ng hasyenda at mas masahol pa, nakuha nito ang atensyon ni Kael. Iyong uri ng atensyon na matagal na niyang inaasam. Isang tingin na may halong pagkamangha at pag-asa. Para kay Clara lang ang mga tingin na yon noon. Biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala. Malinaw na parang kahapon lang. Isang pagdiriwang sa hasyenda bago pa ang lahat ng trahedya. Pinaghandaan niya ang gabing iyon. Suot niya ang pinakamahal na damit, ang pinakamakinang na alahas. Pinag-aralan niya ang mga paksang gusto ni Kael para lang magkaroon sila ng pag-uusapan. Pero dumating si Clara. Suot lang ang isang simpleng puting bestida, walang kolorete sa mukha, at may bulaklak ng sampagita sa buhok. Umupo lang ito sa tabi ni Kael, tumawa sa isang simpleng biro. At sa isang iglap, ang buong mundo ni Kael ay umikot na naman dito. Hindi mo kailangan magpaganda, Dahlia, sabi pa ni Clara sa kanya ng may ngiti. Just be yourself. Isang insulto na binalot sa isang payo. Madali para kay Clara na sabihin yon. Siya si Clara, ipinanganak na perpekto, minamahal ng lahat ng walang kahirap-hirap. Samantalang si Dahlia, kailangan niyang pagtrabahuhan ang lahat. Kailangan niyang maging mas matalino, mas maganda, mas kapaki-pakinabang. Pero sa huli, anino pa rin siya. Palaging anino ni Clara. Ngayon, may bagong anino na naman. Isang anino na may dalang oyayi. Hindi na mauulit. Bulong ni Dahlia sa sarili. Isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Nang sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas. Hindi siya pumunta sa pangunahing hardin. Mayroon siyang sariling susi para sa isang maliit na pinto sa likod ng mansyon, ang pinto papunta sa lihim na hardin ni Clara. Ito ang santuwaryo ng kanyang kaibigan. Dito nagtatanim si Clara ng mga kakaibang halaman at bulaklak. Dito rin nila pinag-uusapan ang kanilang mga sikreto. At dito rin niya natuklasan ang sandata na tatapos sa lahat. Sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan,
Hinanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na halaman. Isang halaman na may mga dahong kulay lila at mga bulaklak na puting-puti. Parang mga bituin sa dilim. Maganda ito. Inosente tingnan. Ngunit alam ni Dahlia ang katotohanan. Ang Dama de la Muerte. Ang ginang ng kamatayan. Isang bulaklak na ibinigay niya mismo kay Clara bilang regalo. Sinabing ito ay isang pambihirang uri ng halaman na pampakalma. Isang kasinungalingan. Ang katas nito, sa maliit na dosis, ay nagdudulot ng panghihina, pagkahilo, at hirap sa paghinga. Sa paulit-ulit na paggamit, ito ay dahan-dahang pumapatay na parang isang malubhang karamdaman. Pumita siya ng isang bulaklak, maingat na inilagay sa isang maliit na plastik. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, diretso siya sa kusina. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng refrigerator. Kumuha siya ng isang bote ng gatas na nakahanda para sa kambal. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang doktor para kunin ang tamang dami ng lason mula sa bulaklak. Hindi nakamamatay. Sapat lang para magdulot ng matinding sakit. Sapat para maghahasik ng takot. Sapat para maituro ang lahat ng sisi sa isang tao. Narinig niya ang mga yabag ni Sinag. Mabilis niyang itinago ang bulaklak at ang bote ng gatas na may lason. Ma'am Dahlia, gising pa po pala kayo. Magalang na bati ni Sinag. Ngumiti si Dahlia, ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Oo, Sinag. Sinisigurado ko lang na maayos ang lahat. Oras na ba para sa gatas ng kambal? Opo, ma'am. Ititimpla ko na po. Hayaan mo. Tulungan na kita. Alok ni Dahlia. Habang si Sinag ay abala sa pagkuha ng maligamgam na tubig sa isang mabilis at sanay na kilos, ipinalit ni Dahlia ang bote ng gatas na hawak niya sa isa sa mga bote na nasa tray. Perpekto. Ikaw na ang magpainom kay Luna, sabi ni Dahlia. Ang boses ay puno ng pagkalinga. Mukhang mas gusto ka niya. Dahan-dahan lang. Ha, siguraduhin mong komportable siya. Tumango si Sinag. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat sa kabaitan ni Dahlia. Kinuha niya ang bote at maingat na pumasok sa nursery. Sumunod si Dahlia, tumayo sa may pintuan, isang tahimik na tagamasid. Pinanood niya si Sinag na buhatin si Luna mula sa kuna. Pinanood niya itong umupo sa tumba-tumba. Pinanood niya habang inilalapit ni Sinag ang bote sa bibig ng sanggol. Uminom ang bata. Isang patak, 2, 3. At pagkatapos, nangyari na. Biglang nanigas ang munting katawan ni Luna. Isang mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan nito, hindi iyak kundi isang ungol ng sakit. At sa isang iglap, nagsimula itong mangisay sa mga bisig ng nagpapanik na si Sinag. Tulong! Sigaw ni Sinag. Ang mukha ay nababalot ng purong takot. Ngunit bago pa man may ibang makarinig, ang pangingisay ay huminto. Ang munting katawan ni Luna ay lumambot at nanatiling walang kagalaw-galaw sa mga bisig niya. Nabitawan ni Sinag ang bote ng gatas. Tumama ito sa sahig na gawa sa matigas na kahoy, ngunit hindi niya narinig ang tunog ng pagbasag nito. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang munting katawan ni Luna ay malambot at walang kibo sa kanyang mga braso. Ang init nito ay unti-unting nawawala. Hindi, pabulong niyang sabi. Ang utak niya ay tumigil sa paggana. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang mga mata niya ay nakatitig lang sa maputlang mukha ng sanggol. Anong nangyari? Kanina lang ay maayos ang lahat. Kanina lang. Tulong. Sa wakas, nakawala rin ang sigaw mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng purong takot. Parang kidlat na pumasok si Dahlia sa silid. Sa isang iglap, ang kaninang mahinahong doktor ay naging isang anghel na tagapagligtas. Anong nangyari? Tanong ni Dahlia, ngunit hindi na niya hinintay ang sagot.
Agad niyang kinuha si Luna mula sa mga nanginginig na braso ni Sinag. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Utos niya sa isang kasambahay na natatarantang lumitaw sa pinto. Kasunod nito, dumating si Kael. Ang pag-asa na nakita ni Sinag sa mga mata nito kahapon ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng isang pamilyar na itsura. Ang itsura ng isang taong muling nawalan. Nakatayo lang ito sa may pinto. Parang isang estatwang hindi makagalaw. Habang pinapanood si Dahlia na isagawa ang first aid sa kanyang anak. Itinulak ni Sinag ang sarili paatras, gumagapang sa sahig, palayo sa eksena. Kasalanan niya ba'y isito? May mali ba siyang ginawa? "Huminga ka, Luna. Huminga ka." Paulit-ulit na bulong ni Dahlia habang marahang diniinan ang dibdib ng sanggol. At parang isang milagro, isang maliit na ubo ang kumawala sa bibig ni Luna. Sinundan ito ng isang mahinang iyak. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pumuno sa silid. Ngunit ang ginhawa ni Sinag ay panandalian lang. Tumayo si Dahlia, bakas ang pagod sa mukha. Pagkatapos ay umarte siyang tila may napansin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa silid. Bawat sulok ay sinusuri. At tumigil ang mga ito sa isang maliit na bayong na pag-aari ni Sinag, nakasabit sa gilid ng kuna. "Teka," sabi ni Dahlia. Ang boses ay nagpapanggap na naguguluhan. Naglakad siya palapit dito, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Dahan-dahan niyang dinukot ang kamay sa loob ng bayong, at nang ilabas niya ito, hawak niya sa pagitan ng kanyang mga daliri ang isang maliit, puting talulot ng bulaklak. Itinaas niya ito laban sa liwanag. "Ano to?" tanong niya. Ang boses ay isang perpektong timpla ng pagtataka at nagsisimulang takot. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Kael, ito yung bulaklak sa lihim na hardin ni Clara." Ang lahat ng hangin sa baga ni Sinag ay nawala. Ang tingin ni Kael ay lumipat mula sa bulaklak patungo sa kanya. Ang lamig sa mga matang yon ay sapat na para yeluhin ang kanyang kaluluwa. Ang tiwalang nagsisimula palang mabuo ay biglang nawasak, naging abo. "Hindi po sa akin yan," nagmamakaawang sabi ni Sinag, sinusubukang tumayo. "Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sir, maniwala po kayo sa akin." Pero hindi na nakikinig si Kael. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang bahay na ngayon ay nagdala naman ng kamatayan. Ang kanyang kalungkutan ay naging galit. Ang kanyang sakit ay naging paghuhusga. "Wala akong nakikitang dahilan para hindi maniwala," sagot ni Kael. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng yelo. "Pagkatapos ng lahat, ikaw ang huling humawak sa kanya. Pero si Ma'am Dahlia po ang nag-abot sa akin ng bote." "Sinungaling!" putol ni Dahlia. Ang mga mata ay puno ng luha. "Paano mo nagagawang magsinungaling sa ganitong sitwasyon? Nakita kitang maingat na nagtimpla ng gatas." Bumagsak ang mga balikat ni Sinag. Wala nang saysay. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang respetadong doktor, ang matalik na kaibigan ng pamilya, o ang isang hamak na katulong na kararating lang? Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis. Ang eksena ay kalmado na mas lalong nagpapakilabot sa lahat. Ang ambulansya ay nakaalis na. Dala-dala si Luna patungong ospital. 2 pulis ang lumapit kay Sinag. "Sumama po kayo sa amin sa presinto para sa ilang katanungan." Hindi siya makagalaw. Tumingin siya kay Kael, ang kanyang huling pag-asa. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Humihingi ng tulong, ng kaunting paniniwala. Ngunit tumalikod si Kael. Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa malamig na bakal ng posas na ipinalupot sa kanyang mga pulso. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa nursery, mula sa mansyon,
Ang bawat hakbang ay parang isang paglalakbay palayo sa liwanag at pabalik sa isang mas madilim na uri ng gabi. Isinakay siya sa kotse ng pulis. Habang umaandar ito palayo, napalingon siya sa Hacienda del Solimlim. Sa ilalim ng ilaw sa beranda, nakita niya si Kael na nakatayong mag-isa. Pagkatapos, lumabas si Dahlia at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Kael bilang pag-alo. Hindi ito inalis ni Kael. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sinag. Ang halimaw ay nanalo na. Ang bituin na minsang nagbigay ng panandaliang liwanag ay tuluyan ng binalot ng dumi ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang araw. Si Luna ay nakauwi na mula sa ospital. Maayos na ang kalagayan niya. Isang maliit na himala na ipinagpasalamat ni Kael sa Diyos at sa mabilis na pag-iisip ni Dahlia. Ang Sala rin ay nasa kulungan na. Naghihintay sa kanyang paglilitis. Dapat sana ay payapa na ang lahat. Pero hindi. Ang katahimikan sa Hacienda del Solimlim ay bumalik. Ngunit iba na ito. Hindi ito ang katahimikang dala ng Oyayi ni Sinag. Isang katahimikang puno ng pag-asa. Ang katahimikan ngayon ay mabigat, walang buhay, parang isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Ito ang katahimikan ng isang puntod. Nakatayo si Kael sa tabi ng kuna. Pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ng kanyang kambal. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakakaramdam siya ng ginhawa. Pero sa halip, isang kakaibang kabagutan ang nararamdaman niya. Isang butas sa kanyang dibdib na hindi mapunan. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Sinag habang isinasakay sa kotse ng pulis. Ang mga matang puno ng pagkalito at pagmamakaawa. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Malinaw ang ebidensya. Ang bulaklak ay nasa gamit nito. Siya ang nagpainom ng gatas. Tapos ang usapan. Pero bakit may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali? Para takasan ang sariling pag-iisip, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang silid ni Clara. Nananatili itong nakasara mula nang pumanaw ito, isang dambana ng kanyang kalungkutan. Oras na, bulong niya sa sarili, kahit hindi niya alam kung para saan. Pagpihit niya sa seradura, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ni Clara. Isang pinaghalong amoy ng sampagwita at lumang libro. Saglit siyang napapikit. Ang sakit ay bumalik, matalas at pamilyar. Nilibot niya ang paningin sa silid. Ang lahat ay nasa ayos, na para bang lalabas lang si Clara anumang oras mula sa banyo. Ang kanyang mga libro sa bedside table, ang kanyang paboritong tsinelas sa paanan ng kama, ang isang florera na may tuyong bulaklak. Kailangan niyang simulan. Dahan-dahan niyang inayos ang mga damit sa aparador. Isinilid sa isang kahon ang mga gamit sa kanyang vanity table. Bawat bagay na hawakan niya ay may dalang alaala. Isang maliit na piraso ng buhay na hindi na maibabalik. Habang inaalis niya ang mga libro mula sa bedside table para punasan ito, isang bagay ang nahulog mula sa pagkakapatong-patong ng mga ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bumukas ito sa pagbagsak at tumambad sa kanyang paningin ang isang maliit na kwaderno na nababalot sa katad. Ang tala-arawan ni Clara. Alam niyang mayroon nito si Clara, ngunit hindi niya kailanman sinubukang basahin. Iyon ang mundo ni Clara, ang kanyang mga lihim na saloobin. Pero ngayon, sa sobrang pangungulila, ang pagnanais na marinig muli ang boses nito, kahit sa pamamagitan lang ng sulat, ay naging napakalakas. Umupo siya sa gilid ng kama, sa pwestong laging inuupuan ni Clara, at binuklat ang unang pahina. Ang mga unang entry ay puno ng saya. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga pangarap para sa hasyenda, ang araw na nalaman nilang magkakaanak na sila, at kambal pa na pangiti si Kael habang nagbabasa, isang mapait na ngiti. Naalala niya ang kislap sa mga mata ni Clara noong mga panahong yon. Habang nagpapatuloy siya, nagsimulang lumitaw ang mga entry tungkol sa lihim na hardin.
Isinulat ni Clara kung gaano niya kamahal ang lugar na yon, ang kanyang mga eksperimento sa iba't ibang halaman. Palaging nababanggit ang pangalan ni Dahlia, ang kanyang partner in crime, sa paghahalaman. Nagpasalamat pa si Clara sa kaibigan para sa lahat ng tulong nito, at doon niya nabasa ang isang partikular na pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang bagong halaman ang regalo sa akin ni Dahlia. Ang ganda-ganda nito, Kael. Ang pangalan daw ay Dama de la Muerte. Ang mga bulaklak nito ay parang mga bituin, nakakamatay sa ganda. Dama de la Muerte. Ang parehong bulaklak, ang parehong pangalan na binanggit ni Dahlia noong gabing iyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig na. Ang mga sumunod na entry ay mas maikli na. Ang sulat kamay ni Clara ay nagsimulang manghina. Hindi na kasing perpekto ng dati. Nagsimula itong magreklamo ng pagkahilo ng panghihina ng katawan. Isinulat nito ang tungkol sa pag-aalaga ni Dahlia. Si Dahlia ang nagdadala ng kanyang pagkain. Si Dahlia ang nagtitimpla ng kanyang inumin. At binasa niya ang pinakahuling entry na naisulat ni Clara. Ang tinta ay bahagyang kumalat, na para bang isinulat ito ng may kahirapan. Dinalhan na naman ako ni Dahlia ng herbal tea niya. Nakakatulong naman ito para makatulog ako. Pero bakit parang lalo akong nanghihina sa bawat araw? Ang pakiramdam na ito, pamilyar na. Binitiwan ni Kael ang talaarawan. Nahulog ito sa sahig na walang tunog. Herbal tea, panghihina. Ang bulaklak mula kay Dahlia. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nag-uugnay-ugnay. Bumubuo ng isang larawan na napakadilim, napakakilabot para tanggapin. Ang sakit na dahan-dahang pumatay sa kanyang asawa. Ang lason na muntik nang pumatay sa kanyang anak. At sa gitna ng lahat, palaging nandoon si Dahlia. Ang kaibigan, ang tagapag-alaga, ang tagapagligtas, ang anghel. Napahawak si Kael sa kanyang ulo. Hindi. Imposible. Si Dahlia, ang matalik na kaibigan ni Clara, ang taong naging anino niya sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Ang pag-iisip pa lang nito ay isang uri ng pagtataksil. Pero ang talaarawan, ang mga salita ni Clara ay hindi nagsisinungaling. Pamilyar na. Ano ang ibig sabihin ni Clara doon? Pinilit niyang alalahanin ang mga huling buwan ni Clara. Ang dahan-dahang paghina nito na sinabi ng mga doktor na komplikasyon lang ng pagbubuntis. Naalala niya ang walang katapusang tasa ng tsa na dala-dala ni Dahlia na sinasabi nitong pampakalma at pampalakas. Naalala niya kung paano iginiit ni Dahlia na siya na ang mag-aalaga kay Clara, na wag na silang kumuha ng pribadong nurse. Para masigurado kong nasa mabuting kamay siya, sabi pa ni Dahlia noon. Ang bawat alaala na dati nagbibigay ng kaunting aliw ay ngayon ay nababahiran na ng laso ng pagdududa. Ang bawat kilos ng kabaitan ni Dahlia ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Pinulot niya ang talaarawan mula sa sahig. Binasa niya ulit ang huling entry. Paulit-ulit. Na para bang kung babasahin niya ito ng maraming beses ay mag-iiba ang kahulugan. Ngunit hindi. Ang mga salita ay nanatiling pareho. Isang mensahe mula sa hukay. Isang babala na hindi niya pinansin. At sisinag. Ang imahe ng dalaga ay bumalik na naman sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay may kasama ng matinding pagsisisi. Isang inosenteng babae na hinusgahan niya kaagad. Isang babae na sinira niya ang buhay dahil sa kanyang pagkabulag. Kung tama ang hinala niya. Kung si Dahlia nga ang may gawa ng lahat, ang ibig sabihin ay ipinakulong niya ang isang biktima para lang protektahan ang isang halimaw. Napatayo si Kael. Ang kalungkutan na matagal nang bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin. Isang damdamin na mas matalas, mas mainit, galit.
Hindi lang galit sa posibleng ginawa ni Dahlia, kundi galit din sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang manipulahin siya ng ganito? Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa. May kailangan siyang malaman. May kailangan siyang patunayan. Ang pagdududa ay hindi sapat. Kailangan niya ng katotohanan. Pero sa ngayon, isa lang ang malinaw sa kanya. Ang katahimikan sa Hacienda del Solimlim ay hindi dahil sa pagkawala ni Clara. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. At siya si Kael Alpas, ang magdadala ng unos na yon. Ang amoy ng kulungan ay pinaghalong amoy ng pawis, takot, at lumang semento. Ito ang unang bumati kay Sinag sa kanyang paggising at ang huling nagpapaalala sa kanya ng kanyang kinalalagyan bago siya matulog. Ilang araw na siya sa seldang yon. Siksikan sila, isang grupo ng mga babaeng may kanya-kanyang kwento ng pighihati at pagkakasala. Sa unang mga araw, ginawa ni Sinag ang lahat para maging invisible. Nakaupo lang siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, iniiwasan ang tingin ng sinuman. Bawat kalabog ng rehas na bakal ay parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang mga bulungan. Yaya daw yan ng isang mayamang pamilya. Nilason daw yung alaga niyang sanggol. Tignan mo, mukha namang inosente. Yung mga ganyan pa ang mapanganib. Hindi siya kumibo. Anong sasabihin niya? Na na-frame up lang siya? Na ang totoong salarin ay isang doktora na may ngiting parang anghel? Sino ang maniniwala sa kanya? Maging si Sir Kael, na nakitaan niya ng bahagyang pag-asa, ay tumalikod sa kanya. Ang sakit ng katotohanan yon ay mas matindi pa kaysa sa gutom o sa paninigas ng kanyang katawan dahil sa pagtulog sa sahig. Isang hapon, habang namamahagi ng rasyong tinapay, isang malaking babae na tinatawag nilang Brenda ang lumapit sa kanya. Siya ang kinikilalang reyna ng selda. "Akin na yan," sabi ni Brenda. Hindi nagtatanong kundi nag-uutos habang nakaturo sa maliit na piraso ng tinapay sa kamay ni Sinag. Umiling si Sinag, mahigpit na hinawakan ang kanyang pagkain. Buong araw pa siyang hindi kumakain. Isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Bumagsak siya sa sahig. Kinuha ni Brenda ang tinapay at naglakad palayo, na para bang walang nangyari. Walang tumulong kay Sinag. Ang iba ay nag-iwas ng tingin. Ang iba naman ay tila nasisiyahan pa sa nakita. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay naghahanda ng matulog, naramdaman ni Sinag ang sukdulan ng kalungkutan. Naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya. Naalala niya ang mga pangarap niya. Naalala niya ang kambal, sina Sol at Luna. Isa-isang pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang bumalik sa kanyang alaala, ang tinig ng kanyang lola. "Kapag masakit na ang mundo, kumanta ka lang, apo. Ang musika ang gamot sa kaluluwang sugatan." Kaya sa dilim ng selda, sa gitna ng mga hilik at mahinang pag-iyak ng iba, nagsimula siyang kumanta. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya, ang Oyayi, ang kantang nagpatahimik sa Hacienda del Solimlim. Ang kanyang boses ay mahina, sa simula, nanginginig. Pero habang tumatagal, ito ay lumilinaw, tumitibay. Ang himig ay gumapang sa loob ng selda, tila may kung anong mahika ang humaplos sa bawat rehas na bakal, sa bawat pader na malamig. Unti-unting natahimik ang paligid. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga hilik ay tila naghintay. Maging si Brenda, na nakahiga sa kabilang dulo ng selda, ay napabangon. Nakatitig lang ito sa dilim, sa direksyon kung saan nanggagaling ang kanta. Ang kanyang matigas na mukha ay nagpapakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ng sinuman sa kanya dati. Nang matapos ang kanta, isang katahimikan ang nanaig. Isang katahimikang naiiba sa lahat. Payapa. Kinabukasan, habang nakaupo si Sinag sa kanyang sulok, lumapit si Brenda. Inaasahan na ni Sinag ang isa na namang tulak o insulto.
Ngunit sa halip, inilapag ni Brenda ang kalahati ng kanyang tinapay sa sahig. Sa harap ni Sinag, hindi nagsalita si Brenda. Umupo lang ito sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero sapat na para maintindihan ng lahat na ang babaeng kumakanta ay nasa ilalim na ng kanyang proteksyon. Mula noon, wala nang nangapi kay Sinag. Ang oyayin ni Mamenia ay naging isang ritual tuwing gabi. Naging liwanag niya ito sa gitna ng dilim. Isang patunay na kahit sa pinakamasamang lugar, ang kabutihan at pag-asa ay may puwang pa rin. Isang umaga, habang nagwawalis siya ng sahig, isang gwardiya ang huminto sa tapat ng kanilang rehas. Sinagdilo na. Napatingala si Sinag. Ang puso niya ay biglang kumabog. "May bisita ka," sabi ng gwardiya habang binubuksan ang pinto ng selda. "Kael Alpaz." Ang amoy ng pasilidad ay dumikit sa damit ni Kael kahit pagkalabas niya. Amoy ng disinfectant at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mas tumatak sa kanyang isipan ay ang itsura ni Sinag. Mas payat ito. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Pero ang mga mata mismo, malinaw. Walang bahid ng galit o panunumbat. Tanging isang malalim na kalungkutan. Umupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Nagsasalita sa pamamagitan ng isang itim na telepono. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang salitang sorry ay parang napakababaw at walang kwenta. Kaya hindi yun ang sinabi niya. "Bakit, Kit?" tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang garalgal. Nakikita niya ang pagkalito sa mga mata ni Sinag. "Anong bakit sir? Bakit ka kumakanta?" Paglilinaw niya. "Narinig ko sa mga gwardiya. Gabi-gabi raw." Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Dahil po yun na lang ang natitira sa akin." Sagot nito. Ang boses ay mahina. "Kapag kumakanta po ako, parang nakakauwi ako kahit saglit lang." Ang simpleng sagot na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Kael. Walang pag-arte, walang pagmamakaawa, tanging purong katotohanan. Dito niya nakumpirma, ang babaeng ito ay hindi kayang manakit ng kahit sino. Umalis siya sa kulungan na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lang pagdududa, kundi katiyakan. Kailangan niyang kumilos. Pag-uwi sa hasyenda, dumiretso siya sa kanyang opisina. Ikinandado niya ang pinto. Inilabas niya ang talaarawan ni Clara at ikinalat sa mesa. Kinuha niya ang lahat ng medical records ng kanyang asawa na naipon niya noon. Isa-isa niyang pinagkumpara ang mga petsa. October 12, talaarawan ni Clara. "Masama na naman ang pakiramdam ko. Buti na lang laging nandyan si Dahlia. May dala siyang bagong timplang tsa." October 12, medical chart. Patient reports severe nausea and fatigue. Blood pressure slightly lower than normal. October 28, talaarawan ni Clara. "Hindi ako makatayo. Sabi ni Dahlia, kailangan ko lang magpahinga. Ang tsaan niya ang nagbibigay sa akin ng lakas." October 28, medical chart. Patient experiencing muscle weakness and shortness of breath. Initial diagnosis points to a possible cardiac issue, exacerbated by pregnancy. Paulit-ulit, ang bawat pagdalaw ni Dahlia na may dalang gamot ay sinusundan ng paglala ng kondisyon ni Clara. Isang perpektong pattern, isang dahan-dahan at kalkuladong pagpatay na ikinubli bilang pag-aalaga. Napahilamos si Kael sa kanyang mukha. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinahapunan, naabutan niya si Dahlia sa sala, nagbabasa ng isang medical journal habang binabantayan ng kambal. Ang perpektong imahe ng isang mapagkalingang kaibigan. Naramdaman ni Kael ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niya itong itago sa likod ng isang pagod na ngiti. "Dahlia," sabi niya, umupo sa tapat nito. "Salamat ulit sa lahat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Dahlia. Ang ngiting dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon
ay nagdudulot na ng kilabot. Ano ka ba, Kael? Pamilya na tayo. Naiisip ko si Clara. Pagpapatuloy niya, pinapanood ng maigi ang reaksyon nito. Naiisip ko, yung hardin niya. Gusto ko sanang buhayin ulit. Para sa kanya. That's a wonderful idea, sabi ni Dahlia. Ang mga mata ay nagningning. Naalala ko yung paborito niyang bulaklak. Yung, ano na nga ba yun? Dama de la Muerte, sabi niya. Binibigkas ang bawat pantig ng may diin. Sa isang iglap, nakita niya ito. Isang bahagyang paninigas ng balikat ni Dahlia. Isang kislap sa mga mata nito na mabilis ding nawala. Isang pagbabago sa kanyang paghinga na halos hindi mapansin. Ah, yun ba? Sagot ni Dahlia. Pilit pinapanatili ang kaswal na tono. Maganda nga yun, pero medyo mahirap alagaan. Isa pa, ipinatanggal ko na yata yun sa hardinero. Parang may dala kasing peste. Ganoon ba? Sabi ni Kael, nagkukunwaring walang alam. Sayang naman. Ngunit ang salitang peste ay tumatak sa kanyang isipan. Kinabukasan hinanap niya ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda, si Mang Jun, na naglilingkod sa kanila mula pa noong nabubuhay ang kanyang mga magulang. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga rosas. Mang Jun, kamusta na po kayo? Panimula niya. Matapos ang ilang minutong kumustahan, diretsahan na niyang tinanong. Mang Jun, natatandaan niyo po ba yung mga bulaklak sa pribadong hardin ni Ma'am Clara? Yung mga puting bulaklak na parang bituin? Tumango ang matanda. Ah, opo sir. Yung Dama de la Muerte. Nasaan na po yung mga yon? Gusto ko sanang magtanim ulit. Napakamot sa ulo si Mang Jun. Tila may inaalala. Naku sir, wala na po inyon. Ipinatanggal na po sa akin. Sino po ang nagpatanggal? Tanong ni Kael, kahit alam na niya ang sagot. Si Ma'am Dahlia po. Nagpatuloy si Kael sa kanyang huling pinakamahalagang tanong. Kailan po niya ipinatanggal? Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay puno ng kasiguraduhan. Kinabukasan po pagkalibing ni Ma'am Clara. Ang utos niya sa akin, bunutin lahat hanggang sa ugat. At sinabi niya pong siguraduhin kong sunugin ang lahat at walang ititira, kahit isang dahon. Naglakad pabalik si Kael sa mansyon, ngunit hindi na niya ito makita sa parehong paraan. Ang mga rosas na inalagaan ni Mang Jun ay hindi na simbolo ng pagmamahal, kundi mga tahimik na saksi sa isang krimen. Ang hangin na dati naghahatid ng halimuyak ay tila may dalang lason. Ang buong Hacienda del Solimlim ay hindi na lang isang bahay na puno ng kalungkutan. Ito ay isang crime scene. At siya sa loob ng 6 na buwan ay natutulog sa tabi ng halimaw na siyang may gawa ng lahat. Sunugin ang lahat at walang ititira, kahit isang dahon. Ang mga salita ni Mang Jun ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng kanyang pagtanggi. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at ikinandado ito. Ang katahimikan ay nakakabingi. Humarap siya sa kanyang mesa kung saan nakakalat ang ebidensya, ang talaarawan ni Clara, ang mga medical records, ang kanyang sariling mga alaala. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nandyan na. At sa wakas, pinahintulutan niya ang sarili niyang buuin ito. Si Dahlia, ang matalik na kaibigan na nagregalo ng isang magandang halamang nakamamatay. Si Dahlia, ang mapagmalasakit na doktor na nagtimpla ng tsa na unti-unting humigop sa buhay ng kanyang asawa. Si Dahlia, ang bayani na aksidenteng nakahanap ng ebidensya para idiin ang isang inosenteng babae. Si Dahlia, na pumatay kay Clara para makuha siya. Ang katotohanan yon ay hindi pumasok sa kanyang isipan. Ito ay sumabog. Isang marahas na pagsabog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Na para bang ang sahig
Sa ilalim niya ay biglang nawala. Napaluhod siya. At doon, sa sahig ng kanyang malamig at madilim na opisina, si Kael Alpas ay gumuho. Hindi ito ang tahimik na pagluha ng isang taong nagluluksa. Ito ay isang hagulgol, isang malakas at primal na sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng pagsisisi at ng matinding galit. Umiyak siya para kay Clara. Umiyak siya para sa lahat ng sakit at paghihirap na tiniis nito sa mga kamay ng sarili nitong kaibigan. Umiyak siya para sa kanyang mga anak na ninakawan ng ina bago pa man nila ito makilala. Umiyak siya para kay Sinag na ang buhay ay sinira niya dahil sa sarili niyang katangahan. At higit sa lahat, umiyak siya dahil sa sarili niya. Ang tanga niya, ang bulag niya. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng pagkakataon. Ang paghawak ni Dahlia sa kanyang balikat sa libing ni Clara, bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Ang pagdala nito ng pagkain gabi-gabi, sinasabing kailangan niyang maging malakas. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat payo. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay bahagi ng isang napakahabang pag-arte. Isang perpektong pagganap ng isang demonyo na nagbabalat kayong anghel. Gaano siya naging kaawa-awa para hindi ito makita? Ang sagot ay kasing sakit ng katotohanan. Binulag siya ng sarili niyang pighati. At sinamantala iyon ni Dahlia. Dahan-dahan, humupa ang kanyang mga hikbi. Napalitan ito ng isang nakapapasong katahimikan. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig at dahan-dahang tumayo. Basang-basa ang kanyang mukha sa luha, ngunit may bago ng kislap sa kanyang mga mata. Ang apoy. Lumapit siya sa pader kung saan nakasabit ang pinakamalaki nilang litrato ni Clara, ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pangarap at pag-ibig. Hinaplos niya ang mukha ni Clara sa larawan. "Patawarin mo ako." Bulong niya, ang boses ay basag. "Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari to." Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang huling patak ng luha ay pumatak mula sa kanyang mata. Ito ang huli. Ang pagluluksa ay tapos na. Ang pagsisisi ay manananatili, ngunit hindi na siya nito palulumpuhin. Mula ngayon, ito na ang magiging gasolina niya. Isang matigas na determinasyon ang pumalit sa sakit sa kanyang mukha. Isang sumpa ang namutawi sa kanyang mga labi, hindi binigkas ngunit naramdaman. Sisingilin ko siya sa lahat ng ito, Clara. Para sa'yo, para sa mga anak natin, para sa hustisya, pangako. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay matinis at nakakagambala sa sagradong sandali. Tiningnan niya ang screen, Dahlia calling. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at sinagot ang tawag. "Kael!" Ang boses ni Dahlia sa kabilang linya ay malambing at puno ng pag-aalala. Gaya ng dati. "Okay ka lang ba? Hindi ka bumaba para maghapunan. Nagluto ako ng paborito mong sopas. Gusto mo bang dalhan kita dyan?" Napatitig si Kael sa litrato ni Clara habang nakikinig. Ang kasinungalingan sa boses ni Dahlia ay nakakasuka na ngayon. Ngunit ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay kalmado, malamig, at napakadelikado. "Sige Dahlia, hinihintay kita." Hawak ang tray na may lamang mainit na sopas, pumasok si Dahlia sa Hacienda del Solimlim na may ngiti ng isang reyna na umuwi sa kanyang palasyo. Ito na. Nararamdaman niya, ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Wala na si Clara, wala na ang probinsya ng Sisinag, wala nang hadlang. Si Kael, sawi at bagsak ay walang ibang makakapitan kundi siya. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. "Sir Kael is waiting for you in the formal dining room, ma'am." Bati sa kanya ng isang kasambahay na may kasamang paggalang na dati para lang kay Clara. Nasiyahan si Dahlia sa narinig. Ang formal dining room.
Hindi ang maliit na lamesa sa kusina kung saan sila madalas kumain. Isang senyales. Para sa kanya, ito ay isang romantikong kilos, isang pag-amin ni Kael na handa na itong mag-move on. Kasama siya. Pagpasok niya sa silid kainan, nakita niya si Kael na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na hardin. Ang mahabang mesa ay nakahanda para sa dalawa. May 2 kandila sa gitna. Ang apoy nito ay sumasayaw, nagbibigay ng malambot na liwanag sa silid. Kael, tawag niya. Ang boses ay puno ng lambing. Nag-abala ka pa. Humarap si Kael. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kalmado, masyadong kalmado. Para sa'yo, sagot ni Kael. Umupo ka na, Dahlia. Habang inilalapag ni Dahlia ang sopas, napansin niyang may 2 tasa na ng tsaa sa mesa. Ang amoy nito ay pamilyar. Let's skip the soup for now, sabi ni Kael, umupo sa kanyang silya. Magtsaa muna tayo. Sumunod si Dahlia. Ang puso ay puno ng pag-asam. Ito na ba ang gabing aaminin ni Kael na kailangan siya nito? Na mahal siya nito? Inangat ni Kael ang kanyang tasa. Alam mo, Dahlia, panimula niya, ang boses ay mababa at pantay. Ang tsaang ito. Ang lasa niya ay halos kapareho ng tsaang madalas mong ihanda para kay Clara. Biglang may kumirot sa dibdib ni Dahlia. Isang malamig na kaba. Ngumiti siya para itago ito. Talaga? Herbal tea lang yan. Pampakalma. Pampakalma. Ulit ni Kael. Tila ninanamnam ang salita. Ganoon na ganoon ang sinabi mo sa kanya. Pero habang umiinom siya nito, lalo siyang nanghina. Hindi ba? Nanuyo ang lalamunan ni Dahlia. Kael, anong sinasabi mo? Bahagi iyon ng sakit niya. Hindi siya pinansin ni Kael. Nagpatuloy ito. Nakausap ko si Mang John kanina. Tungkol sa hardin, sinabi niya sa akin na ipinasunog mo ang lahat. Nang Dama de la Muerte, kinabukasan pagkalibing ni Clara. Bakit, Dahlia? Peste ba talaga ang dala noon? Ang pangalan ng bulaklak ay parang isang dagundong sa kanyang pandinig. Ang pagpapanggap ay nagsisimula nang maging mahirap. Hindi ko na maalala. Marahil, Kael, pagod ka lang. Huwag na nating pag-usapan to. Tumayo si Kael. Dahan-dahan. Bawat kilos niya ay may bigat. May kinuha siya mula sa isang drawer sa gilid ng silid. Ang leather-bound na kuwaderno. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa tabi ng mga kandila. Ang tala-arawan ni Clara. Sa sandaling iyon, alam na ni Dahlia. Tapos na ang laro. Binasa mo, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin ng pagkatalo. Ang boses niya ay nawalan na ng lahat ng lambing. Bawat salita, sagot ni Kael. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng galit. Bawat pagreklamo niya ng sakit pagkatapos mong magdala ng tsa. Bawat pasasalamat niya sa iyo habang unti-unti mo siyang nilalason. At ang huling isinulat niya, ang pakiramdam na ito, pamilyar na. Dahil iyon din ang pakiramdam ng anak ko bago siya mangisay sa mga braso ni Sinag, hindi ba? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Dahlia, napatayo na rin. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim. Pero naiintindihan ko na ngayon. Sumbat ni Kael. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naiintindihan ko na kung bakit kailangan mong idiin si Sinag. Isang perpektong pain. Isang probinsyana na walang kalaban-laban. Habang ikaw, ang mabait na doktor, ang nagligtas sa bata. Napakatalino mo, Dahlia. Napakagaling. Ang desperasyon ay pumalit sa takot ni Dahlia. Ang lahat ng inggit at galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa'yo. Umamin siya. Ang mga luha ng galit ay tumutulos sa kanyang mga pisngi. Ako dapat ang nasa posisyon ni Clara. Ako ang laging nandyan para sa'yo.
Ako ang nakakaintindi sa'yo. Pero sino ang pinili mo? Siya. Ang perpektong si Clara na kahit kailan ay hindi naghirap para makuha ang gusto niya. Karapat dapat ako sa'yo, hindi si Clara. Ang kanyang pag-amin ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang makamandag na ulap sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Kael ay hindi nagalit. Ito ay awa at pagkamuhi. Isang matinis na klik ang narinig mula sa pinto ng silid kainan. Bumukas ito. Nakatayo doon ang dalawang unipormadong pulis kasama ang abogado ni Kael. Napatingin si Dahlia mula sa mga pulis pabalik kay Kael at nakita niya ito. Dahan-dahang itinaas ni Kael ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nakabukas, nagpapakita ng isang application na kulay pula. Isang voice recorder na kanina pa tumatakbo. Ang tunog ng bakal na humahampas sa semento, ang huling ingay ng kulungan na narinig ni Sinag. Habang marahang bumubukas ang mabigat na tarangkahan, napapikit siya nang tumama sa kanyang muka ang liwanag ng araw. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakita ng ganito kalawak na langit. Naramdaman niya ang init sa kanyang balat, ang haplos ng sariwang hangin sa kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, na para bang ngayon lang ulit na puno ng hangin ang kanyang mga baga. Malaya na siya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan, ngunit parang hindi pa rin niya lubos na maintindihan. Kagabi lang, sinabihan siya ng kanyang abogado na may bagong ebidensya, na ang lahat ay isang pagkakamali, na si Dr. Dahlia Valderrama. Hindi na niya tinapos ang pag-iisip. Masyadong masakit, masyadong nakakalito. Ang mahalaga ay ito. Nakatayo siya ngayon sa labas, hindi sa loob. Wala siyang dalang gamit, maliban sa damit na suot niya. Wala siyang alam na pupuntahan. Wala siyang pera. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang pagiging malaya. Pagdilat niya, isang itim na kotse ang una niyang napansin. Nakaparada ito sa di kalayuan. At nakasandal dito ang isang taong hindi niya inaasahang makita. Si Kael Alpas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pinaghalong kaba at takot. Bakit ito nandito? Anong kailangan nito sa kanya? Hindi nag-iisa si Kael. Sa kaliwang braso niya ay karga niya si Sol, sa kanan naman ay si Luna. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila mabigat. Napansin ni Sinag na iba na ang itsura nito. Hindi na ito ang anino ng isang lalaking ginupo ng pighati. Wala na ang blangkong titig. Ang mga mata niya, meron itong bigat. Hindi ng kalungkutan, kundi ng malalim, napakalalim na pagsisisi. Huminto ito sa harap niya, isang di pa lang ang pagitan. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Walang salitang kayang magpaliwanag. Walang salitang kayang bumura sa sakit na nangyari. At alam iyon ni Kael, kaya hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang sanggol sa kanyang kanang braso. Si Luna. Nag-aalangan man, ay inilahad din ni Sinag ang kanyang mga kamay. At nang muling maramdaman niya ang bigat at init ng munting katawan ni Luna sa kanyang mga bisig, isang mainit na damdamin ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Niyakap ni Luna ang kanyang daliri. Gumalaw ito at isiniksik ang mukha sa kanyang dibdib. Tila nakilala ng sanggol ang init at amoy na matagal nitong hinanap. Sa sandaling iyon, bumigay na si Sinag. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. Hindi ito luha ng lungkot, kundi ng ginhawa. Parang sa bawat patak ay nahuhugasan ng dumi ng kulungan, ang bigat ng kasinungalingan, at ang sakit ng pagtalikod ng mundong inakala niyang tutulong sa kanya. Nanatiling tahimik si Kael. Hinayaan lang siyang ilabas ang lahat. Walang salita ang kailangan. Ang eksena sa harap niya, ang babaeng pinagbintangan niya at ang anak na muntik nang mawala sa kanya, na ngayon ay payapang magkasama,
ay sapat ng parusa at pagpapatawad. Nang bahagyang humupa ang kanyang mga hikbi, nagsalita si Kael. Ang boses niya ay mahina at garalgal. "Halika na," sabi nito. "Uwi na tayo." Ang salitang tayo ay may kakaibang bigat. Sumakay sila sa kotse. Si Sinag ay nasa passenger seat. Karga pa rin si Luna na ayaw nang bumitaw. Si Sol ay nasa likod, sa kanyang car seat, nakatingin lang kay Sinag na may pagtataka. Ang biyahe ay tahimik. Nakatingin lang si Sinag sa labas ng bintana. Ang mga puno, ang mga bahay, ang mga taong naglalakad, lahat ay may bagong kulay. Ang mundo ay hindi naman nagbago, pero siya, oo. Sa salamin sa harap, nakikita niya ang refleksyon ng dalawang sanggol. Payapa, ligtas. Nang tanaw na nila ang malaking arko ng Hacienda del Solimlim, isang pamilyar na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Ang huling alaala niya sa lugar na ito ay ang pagkaladkad sa kanya palabas ng mga pulis. Ngunit habang papasok ang kotse sa mahabang driveway, napansin ni Sinag na may nag-iba. Wala na ang dilim na tila bumabalot dito noon. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa mansyon na para bang binibinyagan ito ng bagong pag-asa. Bumaba sila ng kotse. Pagpasok nila sa malaking pinto, sumalubong sa kanila si Manang Belen at ang ilang kasambahay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, gulat, awa, at higit sa lahat, paggalang. Tumingin si Manang Belen hindi kay Kael, kundi diretso sa kanya. "Maligayang pagbabalik, Ma'am Sinag." Natigilan si Sinag. Napalingon pa siya sa kanyang likuran. Iniisip kung may iba pang tao doon, ngunit wala. Para sa kanya ang mga salitang iyon. "Ma'am." Isang simpleng salita, ngunit para kay Sinag, iyon ang tunog ng isang bagong simula. Ilang linggo na ang lumipas. Ang Hacienda del Solimlim ay unti-unti nang natututong huminga muli. Ang mabigat na kalungkutan na dati dumadagan sa bawat pader ay napalitan na ng isang magaan na katahimikan. Madalas, ang katahimikang ito ay binabasag ng tunog na matagal nang hinahanap ni Kael, ang halakhak ng kanyang mga anak. At sa sentro ng lahat ng pagbabagong ito ay si Sinag. Hindi na siya ang katulong, hindi na rin siya ang tagapag-alaga. Siya ay si Sinag na lang. Isang presensya sa bahay na kasing halaga ng hangin na kanilang hinihinga. Siya ang unang hinahanap ng kambal sa kanilang paggising at ang huling nagpapatulog sa kanila sa gabi gamit ang kanyang oyayi. Pinapanood siya ni Kael mula sa kanyang opisina. Pinapanood niya kung paano nito kargahin si Sol habang sinusubuan si Luna. Isang kilos na puno ng natural na galing at pagmamahal. Pinapanood niya kung paano ito ngumiti, isang ngiti na unti-unti nang bumabalik pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito. Ngunit sa kabila ng payapang routine, may isang bagay na nananatiling hindi nare-resolba sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa kahihiyan at hindi masabing mga salita. Ginawa ni Kael ang lahat para maging komportable si Sinag, ngunit hindi pa niya nagagawang harapin ang pinakamalaking kasalanan niya dito. Isang gabi, hindi siya makatulog. Nagtungo siya sa nursery at naabutan niya si Sinag doon, nakaupo sa tumba-tumba. Pinagmamasdan ng kambal na mahimbing na natutulog sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Hindi siya napansin ni Sinag. Sa katahimikan ng silid, nagkaroon ng lakas ng loob si Kael na wasakin ang pader sa pagitan nila. "Sinag!" Mahina niyang tawag. Bahagya itong nagulat at napatayo. "Sir Kael, may kailangan po ba kayo?" Umiling siya at lumapit. Tumayo siya sa tabi nito, nakatingin din sa mga anak. "Salamat," panimula niya. "Para sa lahat." Isang maliit na tango lang ang isinagot ni Sinag. Huminga ng malalim si Kael. "Ito na. Hindi sapat ang salamat." Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng bigat. "Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi sa nangyari. Sa ginawa ko sa'yo,
Humarap siya dito. Sa unang pagkakataon, tinignan niya ito ng diretso sa mata nang walang itinatagong galit o pagdududa. Nabulag ako, Sinag. Nabulag ako ng sakit at hinayaan kong manipulahin ako. Hinayaan kong sirain niya ang buhay mo. Ipinakulong kita. Wala akong ibang masabi, kundi patawad. Ang salitang patawad ay lumabas na parang isang mabigat na bato na matagal na niyang pasan-pasan. Nakita niya ang pag-init ng mga mata ni Sinag. Isang luha ang pumatak sa pisngi nito na mabilis din nitong pinunasan. Matagal na po yun, sir. Sagot nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Hindi, giit ni Kael. Mahalaga yon. Dahil nasaktan kita. At habang buhay kong dadalhin yon. Kinabukasan, isinama niya si Sinag sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan. Ang lihim na hardin ni Clara o kung ano man ang natira dito. Ang mga damo ay matataas na. Ang mga halaman ay tuyot na, maliban sa ilang matitibay na baging. Ito ang hardin ni Clara, sabi ni Kael. Dito niya itinatanim ang kanyang mga pangarap. Tumigil siya sandali. At dito rin nagsimula ang lason na pumatay sa kanya. Tumingin si Sinag sa paligid, baka sa mukha nito ang awa. Plano kong baguhin ang lahat dito. Pagpapatuloy ni Kael, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Gusto kong bunutin ang lahat ng halaman na nagpapaalala sa dilim. Gusto kong palitan ng mga bago. Mga bulaklak na sumisimbolo sa buhay, hindi sa kamatayan. Humarap siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita dati. Pero hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Naguluhan si Sinag. Pero sir, wala po akong alam sa paghahalaman. Hindi lang yun ang ibig kong sabihin, sabi ni Kael. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit dito. Akala ko, madilim na ang lahat nang mawala si Clara. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong na. Akala ko, katapusan na ng mundo ko. Pero dumating ka. Ikaw ang sinag sa dilim ng buhay ko. Ang paglalaro sa pangalan nito ay nagdulot ng pamumula sa mga pisngi ni Sinag. Makalipas ang ilang araw, maagang gumising ang lahat sa hasyenda. Ang sikat ng araw ay ginintuan, nagbabadya ng isang magandang umaga. Sa malawak na damuhan sa harap ng mansyon, nakalatag ang isang makapal na kumot. Nakaupo doon si Kael at Sinag, habang ang kambal, na natuto ng gumapang, ay masayang naglalaro sa damuhan. Ang halakhak ni Sol, na sinundan ng isang maliit na tili mula kay Luna, ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Kael sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Sinag. Nakatingin din ito sa mga bata. Ang mukha ay naliligo sa sinag ng umaga. Isang larawan ng purong kaligayahan. Sa isang iglap ng tapang, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay nito na nakapatong sa kumot. Hindi ito nagulat, hindi rin ito bumitaw. Sa halip, marahan nitong ipinagsalikop ang kanilang mga daliri. Nanatili silang ganoon, magkahawak kamay, habang pinapanood ang kanilang mga anak. Ang Hacienda del Solimlim, ang mansyon ng dapit hapon, ay sa wakas ay nasilayan na ang kanyang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kael, Sinag, at ng Hacienda del Solimlim. Mga minamahal kong kaibigan at tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa isang paglalakbay na puno ng dilim, luha, at sa huli, liwanag. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Kael, ang takot at katatagan ni Sinag, at maging ang laso ng inggit na bumalot sa pagkatao ni Dahlia. Hindi madali ang kanilang pinagdaanan, at alam kong hindi rin naging madali para sa inyo na damhin ang bawat sakit at bighati. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala
na kahit gaano pa kadilim ang ating pinagdadaanan, kahit gaano pa kalalim ang sugat ng nakaraan, palaging may darating na sinag ng pag-asa. Minsan, ang pag-asang yan ay darating sa anyo ng isang hindi inaasahang tao, isang oyay sa gitna ng unos o isang katotohanang magpapalaya sa atin. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili, upang tuluyan na tayong makalaya mula sa mga tanikala ng kahapon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang aral na pinulot ninyo mula sa istorya ni Kael at Sinag? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong mabasa ang bawat isa. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.